Performance-based bonus latest update as of June 26, 2024. Hindi makatarungan ang RPMS, hindi makatarungan ang PBB. Ulitin natin na ang PBB ay isang benepisyo batay sa isang hindi patas na patakaran. Binibigyang katwiran nito ang matinding pagpapahirap sa mga guro bilang dahilan ng IPC. Magandang araw po mga kaguro. Performance-based bonus latest update as of June 26, 2024. Hindi makatarungan ang RPMS, hindi makatarungan ang PBB. Ulitin natin na ang PBB ay isang benepisyo batay sa isang hindi patas na patakaran. Binibigyang katwiran nito ang matinding pagpapahirap sa mga guro bilang dahilan ng IPCRF at OPCRF, batay sa RPMS, ayon sa Executive Order No. 61, ay masususpindi mula sa taong 2024. Ito ay nagpapatunay na ang PBB ay palaging na-delay simula pa noong una. Halimbawa, ang PBB 2021 ay ibinigay lamang sa atin mula noong July 2023 sa NCR lamang, at kahit sa ibang mga rehiyon. At ang UN 2022 ay ibibigay pa sa atin kahit tapos na ang June 2024. Patuloy kaming nakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno, partikular sa UN Secretariat. Dahil sila ang nag-facilitate ng detalye ng PBB, ang DepEd ang nagsusumite ng mga resibo, at ang DBM ang maglalabas ng pondo. Sa huling update ng PBB Secretariat sa query ng TDC, ito ang kanilang maikling sagot para sa fiscal year 2022, ang review at validation ay patuloy pa rin. Makatitiyak na ipapadala namin ang mga resulta o mga update sa focal persons kapag naaprubahan o nalagdaan. Wala pang nakatakdang petsa, gayunpaman, ito ay isang pagtitiyak din na ito ay inaayos. Ibig sabihin ay malapit nang ipasa ang ating PBB. But one thing is for sure, nakapasa na ang DepEd sa first phase of validation, ibig sabihin eligible na tayo. Lahat ng requirements mula sa ating ahensya ay kailangang isumite at kung isusumite, doon na papasok ang susunod na validation ng Secretariat. Tandaan natin na ang validation ay per region, gaya ng mga nakaraang taon. Ito na siguro ang huli nating PBB, kung ang nabuong TWG sa ilalim ng Executive Order 61 ang magdedesisyon. At sana, tanggalin ang mahihirap na kinakailangan bago magbigay ng incentive, kaya kahit tanggalin itong UN, ay ayos lang sa atin. Dagdagan lamang ang mga benepisyong hindi kailangang pagdusahan ng mga guro, at kawani tulad ng P, E, I, at S, R, I. Hilingin din natin na ganap na itapon ang RPMS at ibalik ang aming performance rating system sa pinasimpleng past. Hindi ba natin napapansin na mula nang ipatupad ang mga ganitong programa ay bumaba ng husto ang kalidad ng edukasyon? Ang isang dahilan ay ang malawakang pagsukat ng pagganap ng mga guro ayon sa MOV at anumang dokumento. Kaya lang ang pagtupad sa mga papeles ang ating pinahahalagahan, hindi makapagturo ng natural, masaya at may puso. Ang source ng ulat na ito ay mula sa Teachers Dignity Coalition, TDC, at ating guro TDC Party List. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.